Sira na kahit 2023 lang natapos ang isang dike sa San Teodoro Oriental, Mindoro na pinondohan ng mahigit 300 milyong piso. Bistado sa nabiyak na bahagi nito ang kawalan halos ng bakal at manipis na semento. Nakatutok si Maki Pulido. Higit 380 million pesos ang kabuuang halaga ng dike project na ito sa Subaan River sa San Teodoro Oriental, Mindoro, base sa Sumbong sa Pangulo website. Nang mabiyak ang semento noong 2024, lumubog na ang ilang bahagi ng dike dahil kinain na ng ilog ang lupang pinagpatungan ng manipis na semento. Habang nandun kami, may mga nahuhulog pang semento sa ilog dahil katatapos lang umulan. Sabi ng mga opisyal ng barangay, may gumuhong bahagi na rito noong 2024 at nang manalasang habagat noong nakaraang buwan, bumigay na rin ang iba pang bahagi ng dike. Noong 2023 lang natapos ang portion na ito ng dike project. Pero matapos lang ng 2 taon, ito na ang itsura niya. Wasak dahil hindi raw kinaya ang lakas ng agos at dami ng tubig noong July 2025. Ayon sa barangay, inumpisahan ang construction ng dikeng ito noong 2022 at nakumpleto noong 2023. Nireport na raw ito dati ng barangay sa DPWH. Nagkakaroon na po ng bitak yung kanilang gawa. Tapos po, inano po namin sa taga DPWH po, sa mga engineer. Ngayon po, parang inayos po nila. Yung mga retouch po, inano po nila. Tapos nagkaroon po ng, yun nga po, disaster po, nagkaroon ng baha. Doon po nagkaroon na ng lumaki na po yung, gumuho na po. Tulad ng ibang mga flood control project dito sa Oriental Mindoro, wala ring koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang proyektong ito. Nang mabiyak nga raw ang dike, dun na lang nila nakitang manipis na nga ang semento, halos wala pang ginamit na bakal. Walang mga bakal yung itong dike. Kung meron man, medyo kakaunti. Malaki ho yung baha, talagang maapaw yung baha. Ay siguro yung hindi kinaya ng konkreto, yung kaya nag-crack na siya. Sa isang tingin po namin, hindi po siya angkop do sa lugar at saka do sa volume at current po ng tubig na dumadaloy po dito. Siguro mas magiging matibay po ito kung mas malaki yung mga bakal. Hinati sa 3 ang dike project na pinaghatian din ng 3 construction company base sa datos ng DPWH na nasa isumbong website ng Pangulong Marcos. Isa sa mga construction company, ang New Big 4J Construction Inc., nakuha ang phase 1 ng proyekto sa halagang halos 145 million pesos. Minsang na-blacklist ito mula 2016 hanggang 2017 batay sa inilabas na listahan ng Construction Industry Authority of the Philippines dahil sa isang proyekto sa Quezon City. Nakatanggap na rin ito ng rating na poor sa Constructors Performance Evaluation System Report ng 2015 to 2018 para sa isang proyekto naman sa Laguna. Ang 2 iba pang construction company ay ang Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation na nakakuha rin ng halos 145 million pesos na budget at ang Road Edge Trading and Development Services na naka-corner naman ng higit 96 million pesos. Ang Road Edge Trading nakakuha ng 2 unsatisfactory ratings mula sa Constructors Performance Evaluation System o CPES noong taong 2014. Inaalam pa sa ngayon ng GMA Integrated News kung sino sa 3 kontraktor ang humawak sa bahaging napinsala. Sinusubukan pa naming kunin ang kanilang mga pahayag. Patuloy pa rin naming hinihingi ang panig ng DPWH Mimaropa Regional Office. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inumpisa na ng SunWest Construction and Development Corporation ang rehabilitation sa mga sirang bahagi ng flood control project nito sa Oriental, Mindoro. Ayon sa pahayag ng kumpanya, ang pagsasaayos ay isinasagawa batay sa kanilang standard warranty commitments. Nagsimula ang mga repair nitong August 2 matapos ang malalakas na pag-ulan. Target itong makumpleto bago matapos ang buwan. Base sa pagsusuri ng SunWest, tinatayang 5% ng mga ginawa nitong flood control project sa Oriental, Mindoro ang nagkapinsala. Ikinakasaan nila ang pag-aayos ng may koordinasyon sa DPWH. Idiniin din nilang ang dike projects sa Oriental, Mindoro ay itinayo alinsunod sa specification ng DPWH at ang pagkukumpuni nila rito ay patunay nila ng pagtupad sa kanilang pananagutan.
Pinangalanan naman sa Senado ang ilang umano'y sangkot sa smuggling na dahilan umano ng pagiging mahal ng bigas kahit maganda naman ang ani. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dahil tila hindi ramdam sa mga palengke ang sinasabi ng Department of Agriculture na maganda ang ani ng bigas ngayong taon, kinalkal ngayon sa Senado ang issue ng smuggling. Ito kasi ang sinisisi ng chairman ng Senate Committee on Agriculture sa pagiging mahal pa rin ng bigas. Niwala pa niyang naaresto sa paglabag sa anti-agricultural economic sabotage kahit 10 taon na ang batas at inamyendahan pa nung nakaraang taon. Even then, doon sa 1 million at 10 million in the 2015 law, walang naaresto, walang na-file ng non-bailable na kaso. Ibig sabihin, walang nakumpiskang above 10 million, puro below. Pinangalanan din ni Senator Kiko Pangilinan na mga anyay sangkot sa smuggling ng agricultural products. Iimbitahan sila at ang customs sa susunod na pagdinig ng komite. Ayon sa Department of Agriculture, nakaasa sila sa customs at ibang ahensya dahil wala silang law enforcement powers. Actually, bigyan kami ng enforcement powers. And ang gusto rin namin, if possible, is kami yung maging secretariat, if not the member naman of the council. Bukod sa smuggling, sinisi rin ang kakulangan sa regulasyon sa mga middleman o yung bumibili sa mga magsasaka at nagbebenta sa palengke. It's not so much the smuggling, but the market manipulation that often accompanies that smuggling activities. Pero kailangan natin tuntunin ang takbo ng mga produktong yan mula sa farm gate at makita natin kung nasaan yung mga distortion at nasaan yung mga manipulation na nangyayari in the process. Anti-middleman, okay yun. Pero ang totoo, we need them. We need to regulate them, identify them, put them in a registry, and also compel them to obey the rules. Sinita rin ni Senador Amy Marcos kung bakit naglaan ng DA ng 30 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF batay sa budget proposal nito. Bahagi kasi ng taripa mula sa imported na bigas ay napupunta sa RCEF. So you're assuming zero collections? In other words, yung 30 billion na sinasabing for the RCEF is still to be secured. Secured by the GAA po. The GAA doesn't work that way. Naka-earmark yan. Opo. Sa standalone bill. Opo, tama Hindi po. Yan manggagaling sa general fund. May plano pa kayo mag-zero tariff? Nakakatakot naman ito. Definitely, Mr. Chair, walang planong ganun. Okay. Thank you for the clarification. Nakatakda sa August 27 ang susunod na pagdinig ng komite. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, takaw aksidente na kaya nababakala ang mga residente sa mga nakalaylay na kable sa Barangay Muzon sa Taytay, Rizal. Idinulog nila sa inyong Kapuso Action Man. Yuko rito, iwas doon. Ganyan ang diskarte ng mga pedestrian at rider sa tuwing dumaraan sa Purok 9, Barangay Muzon, Taytay, Rizal dahil sa mga naglaylayang kable. May rider na umiwas na pero nahagi pa rin ang helmet. May isang napahinto para hindi madali. Nagsimula raw yan mula nang matumba ang poste ng kuryente sa lugar nitong 23 ng Hunyo dahil sa lakas ng ulan. Yun nga po, kung mag-ground nga po. Yun ang pinapangambahan namin kasi sobrang baba. Tapos pag naano na po itong wire na to, delikado. Marami na pong na-aksidente dyan, mga motor, tapos nagasgasan mga nila, siko, tuhod, mga ganun po. Walang ibang hiling ang mga apektadong residente kundi... Kaya po kami dumulog po sa inyo para po maaksyonan ito. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Barangay Muzon na nakakasakop sa lugar. Nauna na kasing nagsabi ang Meralco na load side wires ang mga naglaylayang kable kaya hindi na nila responsibilidad ang pagsasaayos dito. Agad naman po kami nagpapunta ng team para po i-assess po yung nangyari po na pagbagsak po ng poste. Sa ngayon ay natapos na ang ipinagawang poste ng barangay at tumulong ang lokal na pamahalaan ng Taytay, Rizal na maiangat ang mga kable. Lubos namang nagpapasalamat ang mga apektadong residente.
Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng mga taga-barangay Panginay sa Balagtas, Bulacan. Ang mga estudyante naguhubad na ng mga sapatos para makatawid sa baha. Ang bota, normal na pang araw-araw na. Pagka bumabagyo, umuulan, mas lalo pong mataas kasi nagsasama po yung high tide, yung tubig ng bagyo, tapos minsan po nagpapakawala pa po yung dam, kaya sama-sama na po. iba na. Tinay ba nyo na yung tayo sa ganyan? Laging baha eh. Laging malalim ang tubig. So, tinas nyo na? Oo, tinas ko para makabiyahe. Kung hindi? Alam, biyahe. Sa katabing barangay Wawa, nakababad na sa tubig ang mga puntod sa sementeryo. Pati ang maraming bahay tulad ng bahay ni Aling Flory. 80 na ako eh! Baba pa rin. Araw-araw baha! Makakamatay mo. Ang alin? Hindi yan, baha na yan. May tubig. Huwag naman. Puro magnanakaw. Ang problemang baha may solusyon naman sana dahil dito sa Balagtas, Bulacan makikita ang pinakamahal na proyekto sa buong probinsya. Ang lampas 200 metrong flood control structure sa Barangay San Juan, Wawa at Panginay. Sa website ng Sumbong sa Pangulo nakalagay na tapos na raw ito Setyembre nung isang taon pa. Pinuntahan namin ang lugar. Nandito tayo ngayon sa lokasyon na to at ang sabi sa atin ng DPWH, ito yung project, no? So itong stretch na to, yung yellow, yan. Ito yung flood control project. Ang halaga ng proyektong ito, 151.5 million pesos. May ilang bahagi na kinukumpuni at tinatambakan ng bato. Ang dike pinapalamanan ng mga sako-sakong graba at may patong na semento. Tuloy-tuloy rin ang dating ng mga truck-truck na materyales. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang kontratista na Wawaw Builders pero hindi pa sila sumasagot sa cellphone number na nasa record ng kanilang kumpanya. Ang Bulacan pang-anim sa pinakabahaing lugar sa buong bansa. Pero ito rin ang may pinakamalaking kabuang budget kontra baha. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, meron itong 43.7 billion pesos mula sa nasa 547 billion pesos na budget para sa buong bansa. Ang bayan ng Baliwag ang may pinakamaraming bilang at pinakamalaking kabuang halaga ng flood control projects. Pero pangsyam lamang ito sa pinakabahain sa probinsya. Isa sa pinakamahal na proyekto dito sa Baliwag, ang 96.49 million pesos na riverbank protection structure sa Barangay Sullivan na natapos na raw noon pang September 2024. Pero nang puntahan namin, may mga bahaging bungi pa. Nagtataka rin ang ilang residente kung bakit nilagyan sila ng flood control project. Basta po dito sa amin, hindi kami binabaha. Ever since, dito ka na lumaki, Opo, tatay ko po yung may-ari nito. Kung tutusin, may pera naman para sa mga proyektong kontrabaha dito sa Bulacan. Ang tanong na lamang ay kung napunta ang perang yan para sa mga proyekto. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagan DPWH pero kahapon ay nagsumite na ang Bulacan DPWH sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na nagsasagawa ng fraud audit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinaalalahanan ng palasyo si Senador Robin Padilla. Nalabag sa batas ang panukala niyang gawing obligado ang pagpapadrug test ng mga halal o inappoint na opisyal ng gobyerno. Sabi ni PCO Undersecretary Claire Castro, bagamat hindi niya kinukontra ang panukala, ilabagaan niya ito sa saligang batas at sa right to privacy ng isang individual. Nakalakip sa panukala na sa pamagitan ng hair follicle test at urine ang drug test. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Nabawasan na ang mga transaksyon sa online gambling nang alisin sa mga e-wallet ang mga link at icon nila. Gayunman, nagagamit pa rin ang e-wallet sa illegal online sugal at lalo pa umunong lumakas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Magsimula po nung araw ng Linggo hanggang kahapon ay
bumagsak po ng siguro 50% ang online gaming transactions. Ramdam agad, ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, ang epekto ng utos ng Bangko Sentral na alisin ng mga e-wallet sa kanilang app at sites ang mga link at icon ng mga online gambling company. Pero nagagamit pa rin ang mga e-wallet sa mga illegal online gambling site. Kung pupunta po tayo sa mga online gambling platforms, meron pa rin options to pay using the e-wallet. Yes, we have been monitoring it. Napansin po namin din, maski sa illegal, mas lalo pang lumakas, no? Nakukulangan ng isang kongresista dahil may report umanong nagsasabing mahigit 3 sa bawat 5 nagsusugal online ay edad 18 hanggang 40. Those who are included in that report of ages 18 to 21 are not coming from the licensees of PAGCOR because we are truly strict when it comes to the registration. Ayon sa datos ng PAGCOR, pumalo sa hanggang 20 milyong Pilipino ang registered online gambler. Maglulunsad ang PAGCOR ng 24-hour hotline para sa mga gustong humingi ng tulong. Gagamit din ng artificial intelligence para matukoy kung lulong na ang mga naglalaro online. Pwede na pong ma-monitor or ma-track ang playing habits ng mga consumers. Kung malaki na ang deposito mo compared to your average deposit, then automatically your account will be suspended and reviewed. Pero para lang yan sa mga legal na online platform. 60% pa naman sa mga nagpapasugal online na natatayaan ng mga Pilipino ang illegal ayon sa PAGCOR. Aminado ang PAGCOR na kahit nakikipag-ugnayan na ito sa PNP, NBI at Department of Information and Communications Technology, nahihirapan pa rin itong habulin ang mga illegal online gambling sites. Sa labas kasi ng bansa, ino-operate ng mga dayuhan ang mga illegal. Sa buong mundo, online gaming has grown exponentially the past maybe 2-3 years, and I attribute that to technology. Legal man o illegal, tuto lang ilang kongresista, kaya gusto ng total ban sa online sugal. The pervasive statement of the chair is that there's a big problem because of illegal online gambling. But Madam Chair, more so that we have legalized online gambling. Ang posisyon namin ay stricter regulation. Maski po sa magkaroon ng total ban, tuloy din po ang illegal gambling at ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino. Wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe sumentro sa kinikita ng 8 illegal gambling sites na naaagaw sa pamahalaan. Based on my sources, they make about $50 million minimum each a month, which should be taxed and given back to government, no? If it's allowed to operate to begin with. Batay sa datos ng PAGCOR, 97 billion pesos ang kinita nito sa gaming operations noong 2024 at 49 billion pesos dito ay sa online gambling. 68 billion ang niremit ng PAGCOR sa pamahalaan. Ayon sa PAGCOR, halos 12,000 illegal gambling sites na ang natukoy nila at 8,000 dito ay na-takedown na ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Bagaman hindi hadlang ang kakulangan sa gamit sa mga mag-aaral na hangad makapagtapos, hindi maikakaila na malaking tulong kung meron sila nito. Kaya naman para matulungan sa kanilang hakbang sa kinabukasan, tuloy ang pamimigay natin ng mga basic school supplies. At sa taong ito, 60,000 na estudyante na ang ating nahandugan. Hile-hilerang isda, gaya ng sapsap at dilis, ang nakabilad sa ilang daan sa bayan ng Ibisan sa Capiz. Pagdadaing kasi ang pangunahing kabuhayan ng mga residente dito, gaya ni Ronnie Lynn. Kumikita si Ronnie Lynn ng 250 pesos
sa kada timba ng kanyang dinaing na isda. Ang kita, ilalaan niya para sa edukasyon ng anak. Yung kamay ko po sumasakit na kasi minsan may sugat na rin po. Kahit mahirap, okay lang para makabigay ako ng baon sa aking anak. Kaya ko pong magtiis dito hanggang makatapos po. Sulit naman daw ang hirap at pagod dahil kita niya ang pagpupursige ng anak sa pag-aaral. Pangarap po maging teacher para po makaturo ng mga bata. Hangad ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation na mas maging abot kamay para sa mga kabataan ang kanilang mga pangarap. Kaya bilang suporta, namahagi tayo ng kumpletong gamit pang eskwela sa mga liblib na eskwelahan mula sa 25 probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lubos akong nagpapasalamat na nabigyan ninyo ng pansin ang aming mga mag-aaral. Ito ay magbibigay daan sa mga bata na maging masigasig sila at ma-motivate sila para sa pagpasok nila sa paaralan. Sa tulong ng ating mga sponsor, partners at donors, 60,000 na estudyante ang ating nabigyan ng school supplies. At sa mga nais na makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.